At ayan mga ka-crypto, balitang Pi Network po tayo sa video na ito. At sa ating unang balita rito ay sabi rito ay is the Pi Network dream over? Core team's anniversary post met with fury from pioneers. Ayan. Isang taon na po ang nakalipas mula nang i-launch ang Pi Open mainnet nito pong February 2025. Pero bakit parang imbis na party, puro galit ang maririnig mo sa mga pioneers? Ngayon pong February 2026, ang anniversary post ng core team hindi po sinalubong ng palakpak, kundi ng matinding batikos. Nag-post po ang PyCore team para i-celebrate ang first anniversary ng Open Network. Binida po nila ang 16 million KYC verified users at mga bagong infrastructure upgrades. Pero sa comment section, iba po ang kwento. Ayan. Meron pong isang sikat na pioneer na may 27,000 followers ang nagtanong, ano nga ba dapat ang i-celebrate? Yung katotohanan bang maraming users ang hindi pa rin nakaka-migrate? Kaya aray, ang sakit ng katanungan yan. Ang masaklap pa, habang nagsi-celebrate ang team, ang presyo po ni Pi ay patuloy na bumabagsak. Ito po ang data na talagang nagpainit sa ulo ng community. Mula po sa all-time high nito na halos $3, ang presyo po ni Pi ay nasa 0.16 na lang ngayon. Isa pong dambuhalang 94.5% na pagbagsak. Kaya naman ang mga pioneers na ilang taon nang nagmimina gamit ang kanilang phones, pakiramdam nila ay nabaon sila sa pangakong napapako. Para sa kanila, hindi sapat ang infrastructure upgrades kung ang value ng hawak nilang coins ay tila naglalaho na parang bula. Sa kabila po ng fury o galit ng mga tao, nananatiling kampante po ang core team. Sabi nila, ang focus daw nila ay long-term utility at saka ecosystem building kaysa sa short-term price hype. Binanggit din po nila ang protocol version 19.6 at ang paparating na version 20 upgrade para mas mapatibay po ang network. Pero sa mga taong hindi pa rin nakakapag-migrate ng coins o hindi po maipasa o hindi po makapasa sa KYC, ang mga technical updates na ito ay parang vague promises na lamang o parang malabo na pangako. Hirap nang maniwala ang marami kung wala silang nakikitang pera sa bulsa. Ngayon ang masasabi ko po tungkol dito ay tapos na nga ba ang pangarap ng Pi Network o sadyang patient test lamang ito? Isang taon na ang Open Mainnet pero mas marami pa ring katanungan kaysa sa kasagutan. Kayo po mga ka-crypto, pioneer pa rin ba kayo o sumuka na kayo sa paghihintay? At ayan mga ka-crypto, ang sabi naman sa sunod nating balita na ito ay Pi Network Price Prediction. How high can Pi Coin go? Ayan, happy anniversary po sa inyo mga pioneers. Isang taon na po ang nakalipas mula ng mag-open network ang Pi ngayong February 2026. Pero habang nagdiriwang po ang ilan, marami ang nagtatanong, bakit parang pako ang presyo? Parang nakapako ang presyo sa 0.16. May chance pa nga bang umakyat ito o hanggang dito na lang tayo?
Yan mga pagkakripto, pag-usapan po natin ang realidad o katotohanan. Matapos po ang launch noong February 2025, ang PI ay nakaranas ng matinding sell-off mula po sa all-time high nito na $3 pababa sa current range na 0.16 to 0.18. Maraming paper hands ang nag-exit, pero ang core team ay hindi po tumitigil. Sa katunayan, nasa gitna na tayo ng protocol version 19.6 at version 19.9 migration. Ang huling hakbang bago ang inaabangang version 20 upgrade. Layunin nito na gawing mas mabilis at mas stable ang network gamit ang Stellar Consensus Protocol. Ngayon ay ano po ba ang sinasabi ng charts? Ayon po sa technical analysis, kailangang mabasag ni PI ang resistance level sa 0.18 para manumbalik po ang tiwala ng mga buyers. Kung magagawa ito, ang susunod na target ay nasa 0.25 hanggang 0.30. Ayan po ang chart. Pero meron pong babala. Kung magpapatuloy ang selling pressure mula sa mga monthly token unlocks, baka makita nating muli ang support sa 0.13. Ang susi dito ay ang utilization. Kung gagamitin ba talaga ang PI sa mga dApps o mananatili lang itong display sa wallet. May mga usap-usap at meron na ring usap-usapan sa community tungkol sa posibleng paglista kay PI sa mas malalaking exchanges tulad po ng Kraken. Pero habang wala pang kumpirmasyon, ang ganitong mga balita ay nagbibigay lamang ng hype na kailangan naman ng coin. Higit po sa 16 million pioneers na ang nakapag-migrate sa mainnet at ang pag-unlock sa mahigit 2.5 million users na na-stack sa KYC ay isang malaking panalo para sa ecosystem growth. Ngayon, ang masasabi ko po tungkol dito ay ang roadmap ni PI para ngayong taong 2026 ay nakatutok po sa infrastructure at saka real-world use cases. Malayo pa ang lalakbayin bago mabalikan ang $3 mark. Pero sa bawat upgrade, lalong tumitibay po ang pundasyon. Kayo mga ka-crypto, pioneer pa rin ba kayo o sumuko na? At ayan na po ang ating panghuling balita dito. Sabi rito ay Picoin price fails at 60% breakout. What now? Yan, muntik na. Pero bakit biglang naudlot? Nito pong February 2026, marami pong pioneers ang umasa sa isang 60% breakout ni Picoin. Pero mukhang nag-fail o nabigo ang momentum. Kaya sa balitang ito ay pag-uusapan po natin kung bakit nabigo ang paglipad at kung bakit may pag-asa pa bang at aalamin po natin kung may pag-asa pa bang makabawi ang presyo bago matapos po ang buwan na ito. Ayon po sa latest analysis, tinangka ni Picoin na basagin ang resistance level sa 0.19 nito pong nakalipas na February 17. Kung nagtuloy-tuloy ito, target sana nito ang mahigit 60% na gains. Pero sa kasamaang palad, agad na naputol ang momentum at bumagsak ang presyo pabalik sa 0.16 level. Parang nag-ready ka ng mag-celebrate pero biglang na-cancel po ang party. At ang dahilan? Humihina po ang social interest at tila hindi sapat ang buying pressure mula sa mga retail investors para itulak ang presyo pataas. Pero teka lang mga ka-crypto, huwag muna kayong mawalan ng pag-asa.
may isang hidden signal na nakita po ang mga experts sa chart. Sa pagitan po ng February 13 at saka 22, bumuo po itong si Pi ng tinatawag na hidden bullish divergence. Habang ang presyo ay gumagawa ng higher low, ang RSI naman o momentum indicator ay gumagawa ng lower low. Sa technical analysis, madalas itong maging hudyat ng isang bounce o pansamantalang pag-akyat kahit na ng overall ay pababa ang trend ng market. Kaya ang malaking tanong ay mapapanindigan ba ito ng mga retail buyers? Para maging valid ang bounce na ito, kailangan pong kumapit ng Picoin sa 0.162 support level. Yan, kapag nabasag po ang support na yan, baka magtuloy-tuloy po ang pagbulusok nito pabalik sa all-time lows na malapit po sa 0.13. Sa ngayon, ang Pi Network ay tila naiipit sa pagitan po ng matinding benta ng mga speculators at ang matibay na paniniwala ng mga tunay na pioneers. Ayan, ang masasabi ko po rito ay ang failed breakout ay hindi pa naman end of the world para kay Pi. May hidden signal na pwede pong maging mitsa ng recovery. Pero kailangan po nating makakita ng mas matinding volume sa mga susunod na araw. Kaya kapit lang ba o exit na? Kayo na po ang humusga. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Kaya marami pong salamat sa panunood.